finally malalaman na natin kung ano talaga ang legendary devil fruit na nakain nitong si Loki sa Elbaf. Ang devil fruit na hindi na-acquire ng nakaraang mga hari ng Elbaf ng napakadaming taon. Ang devil fruit na gustong makuha ni Rox para matalong world government. Ano nga ba ito? Ang Nidor o ang Fenrir? Alam na alam at napaka-obvious naman guys na ang Elbaf. Ang Elbaf art na ito at ang pinaka-structure ng Elbaf Kingdom ay hangong-hango sa Norse mythology. Magmula pa lamang sa Treasure Tree Adam na kaparehong-kapareho ng Yggdrasil Tree, may multiple realms din ito. Ang Heaven Realm, ang Sun Realm at ang Underworld or ang Realm of the Dead. Now currently, ang mga alam pa lang natin na mga realms ay ang Sun Realm at ang Underworld or ang Realm of the Dead. As for the Heaven Realm, hindi pa natin ito nakikita. Wala tayong ideya na kung anong meron doon. Pero matatalakay din natin yan sa video na to. Matapos nga guys, ang latest chapter ay na-confirm natin na ang na-acquire na devil fruit nitong si Loki isang mythical Zoan. Or it might be even more than that. Maaaring above pa ito ng mythical level. Dahil tulad ng ibang mga mythical Zoans, ang mythical devil fruit na ito ay tinatago ng Elbaf Kingdom for hundreds of years at walang nakakakain nito. At tulad nga ng nabanggit ko kanina, ito din ang devil fruit na gustong makuha ni Rox. Basing off sa iba pang mga previous mythical Zoans na nai-reveal na sa kwento tulad na lamang ng Azure Dragon ni Kaido, ang Buddha nitong si Sengoku, at ang Sun God nitong si Luffy, most likely maging ang devil fruit nitong si Loki may connection din sa mga real-life mythological creatures. At isa na dito ang Nidor at ang Fenrir. Ayon sa Norse mythology, si Nidor ang serpent na nasa pinakamababang level ng Yggdrasil tree na kumakain ng roots nito. At tulad nga guys nitong si Loki, para bang direct symbolism talaga. Itong si Loki, nasa pinakamababang level din ng Treasure Tree Adam, sa Underworld, sa Realm of the Dead. At hindi lang yon, nakatali at nakakadena din siya sa mismong Treasure Tree na para bang kaparehong-kapareho niyang lugar kung saan naroroon at naka-place itong si Nidor. Mas lalo pang pinatitibay ang teoryang ito ng confirmation tungkol sa weapon, sa legendary and mythical weapon nitong si Loki na ang Ragnir. Nakita natin guys sa latest chapter din ng Ragnir ay isa talagang squirrel. Ito ay ang nagsisilbing protector, ang tagabantay ng legendary devil fruit para malaman kung worthy ba ang gustong mag-acquire nito. At kung titingnan natin mabuti, mayroon din koneksyon ng isang squirrel sa Yggdrasil tree at dito kay Nidor. Ayon sa Norse mythology, may isang mischievous na squirrel na nagngangalan na Ratatoskr ang nagde-deliver ng mensahe mula kay Nidor, mula sa Underworld papunta sa Heaven Realm, papunta sa mga eagles na naroroon. Siya ang nagsisilbing parang messenger, ang medium para makapag-usap si Nidor at ang mga eagles sa Heaven Realm kahit na hindi sila nakikita. Now although it might seem na hindi yun ang purpose ngayon nitong si Ratatoskr or nitong si Ragnir, still possible. Hindi imposible na may kinalaman pa rin sa Heaven Realm itong si Ragnir dahil unang-una sa lahat hindi pa nga natin guys nakikita, hindi pa nare-reveal ang Heaven Realm. At tulad nga ng nabanggit ko kanina, may kinalaman sa Heaven Realm si Ratatoskr. Meaning possible na ang dahilan kung bakit wala silang access sa Heaven Realm is that wala pang nakaka-acquire dito kay Ragnir at sa legendary devil fruit. At ngayon nga na nakuha na ito ni Loki, eventually maire-reveal na din ito sa susunod na mga chapters. You can think of it like tulad ng sa Norse mythology, itong si Ratatoskr ang nagde-deliver ng message mula kay Nidor, mula sa Underworld papunta sa mga eagles ng Heaven's Realm. Ito din ang magsisilbing para bang susi, ang key para makarating sila sa Heaven Realm at ma-access nila ito. Isa din sa mga bagay na na-overlook natin at sure na sure ako napakarami ng mga One Piece fans ang hindi nakapansin nito nang gamitin noon ni Dory at ni Brogy ang kanilang Hakkoku Sovereignty. May nabanggit silang isang napaka-importanteng detalye. At yun ay ang tanging individual, ang natatanging creature daw na kayang makasurvive sa kanilang ataking yon ay ang blood-soaked serpent. Makakita na ba tayo ng ganon sa kwento? Wala pa tayong nakita guys. So most likely, may re-reveal yun at tunay na creature yun sa loob ng kwento. Pero hindi pa natin siya nakikita dahil most likely, yun ay si Loki. Yun ay ang kanyang Zoan form. Dahil kung iisipin nyo, blood-soaked serpent, kulay pula na serpent. Kaparehong kapareho at nire-resemble nito ang Nidor. Pero bakit yun magiging si Loki?
Nabanggit naman guys sa previous chapters para mapigilan itong si Loki sa kanyang pagwawala bago dumating si Shanks, kinalaban din niya ang lahat ng mga Giants. So ang tsansa na nagkaroon ng laban sa gitna ni Dory, ni Brogy at nitong si Loki ay hindi 0%. Meaning possible na nagkaroon ng encounter sa kanila, nilabanan ni Dory at ni Brogy si Loki sa kanyang Zoan form at hindi tumalabang Hakoku sovereignty nila dito. Rason kung bakit nabanggit nila ito sa kwento. Dahil naniniwala ba kayo na babanggitin ang tungkol sa blood-soaked serpent sa kwento kung hindi naman ito nag-e-exist? I think not. Magiging itong isang napakalaking plot hole. Ngayon, bakit naman posibleng ang kanyang Devil Fruit Zoan form ay ito namang si Fenrir? Hindi din ito imposible guys, especially after natin makita ang silhouette ng kanyang Zoan form. After ngang makain ni Loki ang Devil Fruit, immediately nag-transform siya. Pero at first, hindi natin makita kung ano ang shape ng kanyang Zoan form dahil nababalot nga ito ng parabang itim na shadow. However, after ng laban niya kay Harald, nakita natin na meron itong kamay. Nakita natin na mahaba ang huso nito, mahaba din ang kanyang tenga, na parabang nagre-resemble ito ng isang fox, ng isang wolf, ng isang aso. At isang wolf itong si Fenrir. Bakit si Fenrir? Napakarami namang ibang mga mythological creatures na pwedeng mag-fit sa kategory na ito. Again, nagsistick tayo guys dito sa Norse mythology dahil ito na talagang pinapakita ni Oda as if dito talaga siya nag-base. Also, bago magsimula ang Ragnarok sa Norse mythology, itong si Fenrir ay nakatali din sa mga chains na nag-hold back sa kanya. Na makikita natin tulad ni Loki nakatali sa chains, nababalot din siya nito. Si Fenrir ay nababalot ng mga special na mga kadena na nag-hold back sa kanya at pumipigil sa kanyang kapangyarihan. Tulad na lamang ng mga Sea Stone Cuffs ng Sea Stone Chains na nakabalot dito kay Loki kaya siya nito na-nerf. At hindi siya basta-basta makawala sa mga kadenang ito kahit nagaano pa siya kalakas. Napakalaking factor guys ni Fenrir sa Ragnarok na kung titingnan nyo, napakabigat at massive na factor din talaga. Napakatindi ng significance ni Loki sa magaganap na all-out war sa Elbaf. Gayong nandito na nga ang avatar ni Imo na si Gunko. Hindi lang yun guys, anak ni Loki si Fenrir na meron agad koneksyon at pangalawa dyan, pinatay at kinain ni Fenrir si Odin. Na kung ihahalin tulad natin sa kwento ng One Piece ngayon, pinatay nitong si Loki si King Harald. Another symbolism. Although there are other infos, other details na tulad ng pagkain nitong si Fenrir sa Sun, hindi man ito nangangahulugan na eventually kakainin at papatay ni Loki ang Sun God Nika na si Luffy. Possible na ipinortray na lamang ito ni Oda sa pamamagitan ng pagpapakain dito kay Loki ng legendary Devil Fruit ng Elbaf. Pero kung kayong tatanungin guys, saan kayo mas papanig dito? Maari bang ang Devil Fruit ni Loki, ang Zoan form nito ay si Fenrir o si Nidor? Put your comments in the comment section below. Also, sadly nagkaroon ng emergency chapter break this week, so hindi tayo magkakaroon ng chapter spoilers. But don't worry, kung gusto nyong may talakayin tayong ibang topic, ilagay nyo lang yan sa comment section. And also, by this next Tuesday, maire-release din naman natin agad ang spoilers para sa One Piece Chapter 1171 para manatiling updated and ma-notify kayo once na ma-upload na natin ang video na yon. Siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin yun ang bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.